Kung kayo po'y may nararamdaman lungkot, kung kayo may nararanasang hirap, yan po ay preparation na malapit nyo na pong makuha yung success. Lahat tayo may istorya, lahat tayo may kwento. Ako po si Audra para sa One Studio. Maganda ang ating kwentuhan ngayon dahil ang ating guest, 2 buwan na lang, kagraduate na. Kung ano ang nangyari, siya na ang bahalang magkwento. Pero alam nyo ba na siya ay may-ari ngayon ng isa sa mga pinakasikat na restaurant sa Laguna? Ang pinapakilala ko sa iyo, si Margie. Margie, kamusta? Hello, magandang gabi mga kakwentuhan. Audra, bago ako magsalita pa, gusto kong ipahatid sa iyo ang taus-puso kong pasasalamat dahil isang malaking karangalan po ang ako ay ma-invite dito sa One Studio. Audra, laki pala nitong studio mo. Akala ko Sakto maliit lang. eh. Salamat at napasyal kayo dito. Alam kong busy kayo. Mhm. Ano nga palang ginagawa niyong tiso sa Australia ngayon? Ito nga, yung dalawa kong anak, si April, bali mag 10 years na nandito sa Australia. Tapos itong youngest ko, si Suber, naka 2 years na pala nitong April. Oh, Sila tingnan- ngayon yung dahilan kung bakit ako napapalimit ang punta dito sa Melbourne. Dinadalaw niyo sila. Oo, lalo na yung aking mga apo. Sa mga nanonood dyan, usually po ang giniguest namin dito yung mga taga-Australia. Ngayon po, yung guest kasi namin ay dumayo at dumalaw dito mula Philippines. Dinadalaw niya yung kanyang mga anak at mga apo. Bago po tayo magpatuloy sa ating kwentuhan, bigyan niyo naman kami ng konting background ni Margie. Sino ba siya? Saan ba siya galing? At ano na ang pinagkakaabalahan niya ngayon? Ang tawag talaga sa akin, Margie, ng mga taga Laguna. Lahat ng kaibigan ko kakilala, Margie lang. Maraming nag-aakala na maganda na sapol yung buhay ko. Pero hindi nila alam yung totoo. Ngayon ko po ikukwento. Yan, kwento mo yung 2 buwan na lang. 2 buwan na lang gagraduate na. Ayun, nagkaroon kami ng problema sa school. February, hindi na ako pinapasok ng aming dean. Kahit nakiusap na yung nanay ko. Nagmamakaawa ang nanay ko sa aming dean na, sige na po, pag-graduating niyo po ang aking anak. Pero talaga hindi ako pinagbigyan. Pero siguro, ito yung meant para sa akin. Kaya nga, kung hindi ako nagkakamali, 3 years ago o 4 years ago, nung pinadalan ako ng invitation para sa reunion. Nasa US ako noong time na yon. Kaya nakiusap ako doon sa friend ko, si Orlene, na Orlene, pakidala itong gift ko doon sa batch namin, tsaka doon sa aking dean. Pati sa din. Oo, pero ang laki ng... Alam mo, nangihinayang ako noong time na yon. Gustong gusto kong umattend para personal kong mapasalamatan ang aming dean. Masalamatan kasi. Kasi kung pinag-graduate niya ako, di wala ako ngayon sa tinutungtungan ko ngayon. Malamang teacher din ako. Oo, kasi anong course nyo nga pala kinuha nun? Elementary education. Elementary education. Gusto nyo maging teacher nun? Oo. Sayang, dapat pala teacher Margie na kayo ngayon. Pero base naman doon sa aking mga kaklase, sa aking mga kabatchmate, one time nangyari, kumain sila, hindi nila alam ako yung may-ari. Oh. Tapos nung malaman nila na ako yung may-ari, tuwan-tuwa sila na sinabi doon sa iba naming kabatchmate na, yung pala kinakainan natin doon sa highway. Kay Margie pala yun. Sabi, okay, mas maganda buhay niya kaysa sa atin. Narinig ko yan sa kanila, hindi sa akin na kino-compare nila na yun nga, kahit hindi ako nakagraduate, masaya sila para sa akin. Ano yung buhay ni Margie nung bata pa siya, nung elementary? Kasi ang nanay at tatay ko, farmer talaga. Si inay, may sariling maliit na tindahan. So, pag panahon ng tagtanim, tag-anihan, ako yung inuutusan na, nene, dalhan mo ng pagkain yung ating mga magbubukid doon. Yung mga farmer. So, ang ginagawa ko naman, lalo na kung anihan, naglalaga ako ng balot.
nagsasangag ako ng mani, binabalot-balot ko yan. Ang kapalit nun, yung isang Caltex o isang tabong palay, isang balot. Parang barter. Oo, barter! Wala pang So, pera-pera. Yung palay naman na naging kapalit, ibinebenta ko naman sa nanay ko. So, may pera ako. Elementary pa lang Pinagkakakitaan yun. si nanay. Oo. Oo. Tapos, nung high school naman ako, ang naging sideline ko, naggagawa ako ng mga ice candy. Binibenta Tapos niya naging known ang ice candy ko noon. Masarap. Nagkaroon ako ng 3 yata sila o 2 lang. Nag-start sa 2, naglalako. Ako yung gumagawa. Tapos inaangkat nila yung sa akin. So ako, gabala ako ng gawa. Tapos may kukuha din. noon. Kukuha na. Mm-mm. Ang isa pang ginagawa ng nanay ko, yun nga, 3 o'clock. Sarap ang matulog noon, di ba? Oo, syempre. Pagtapik Malamig-lamig ng pa yun. nanay ko sa puwitan ko, bango na. Nay, 3 a.m. pa lang. O, kinakailangan natin yung paggagawa ng puto. Oo, Kasi yung ginigiling. oo, kami yung gumigiling talaga nung binabad ng nanay ko na bigas na malagkit. Ako yung gumigiling niya, tapos kami din yung nagluluto. Tinuturuan niya ako, inalalayan niya ako. Pero after 2 to 3 months, ako na talaga mag-isa. Kasi yung pwesto ng nanay ko, kanto yun ng Masapang. Yung lahat ng from Dayap, Lamot, naluluwas going to Manila, doon mismo sa harapan namin, mag-aabang ng bus. So may tinda ako ngayon na puto, may tinda kaming yung salabat. Salabat. Oo. O adi, bago mag 6 a.m., may pera May na pera ako. na. Oo. Kami niyo parang sideline. Nung college, anong sideline niyo? Eto pa nung college, malimit akong absent. Nandun ako sa Divisoria, sa Baclaran. Kasi, Namimili ako ng mga ibinebenta sa school. Lahat, ang ginagawa ko noon, Audra, sa totoo lang, gagamitin ko. Minsan ang teacher ko mismo, uy, saan yan? Saan mo binili yan? Ma'am, nagbebenta po ako. Saan po ba address ninyo? Dadahan ko po kayo. minomodel Oo, niyo. tapos- Hindi pa uso live selling eh. Hindi pa! Tapos, halimbawa, gagamit naman ako ng mga damit na medyo kakaiba. Ako na yung parang may Re-remodel mo ng konti. Oo. may pupuna niyan sa akin. Mahilig ako nun sa terno. Mula ribbon, blouse, pants, shoes, terno-terno. Tapos sasabihin ng iba, ang gaganda ng mga sinusuot mo. Saan ka nabili? Ako nagbebenta. Oo. Pupuntahan ko yan sa boarding house. Sa isang boarding house, makakuha ko ng 2. Sa next kong visit, 5 na sila. Kung may 5 akong boarding house na pupuntahan, makakuha ko ng tigli 5. So, ayun, ganun yung buhay ko nung college. After college, nakapagtrabaho ba kayo? Hindi ako pinalad na maging employee. So ever since, puro negosyo, Buy and sell. buy and Oo. sell. Mga buy and sell. So nag-buy and sell ka ng, example ng mga buy and sell na, Ayun, So, yung mga bumibili. damit? Oo, damit, shoes, more on bags. Tapos nung nagkaasawa na nga ako, ganun pa rin, itinuloy ko yun. Kumukuha ako ng mga produkto na hindi pa in sa probinsya, kinukuha ko sa Manila. Tapos, ayun, may mga naglalako na rin na kumukuha din sa akin. Yung mga pan-display ba sa bahay, halimbawa, yung mga oil lamp. Naku, alam mo mga nanay, mahilig magpabongga sa bahay. Yung gano'n. decoration. Yung, kumbaga, hinahanap ko talaga sa Divisoria yung mga wala pa sa probinsya. Oo, mga Sinatsaga Divisoria, ko yan. Tsagain nyo papuntang Laguna. Hindi, Quezon. Quezon. Kasi nung mag-asawa ko, tumira kami sa Sa Quezon ng Quezon, 10 oh. years. Alam layo mo ba nun. yung mga box na ganyan? 4, para lang madala ko lahat. Tinatalian ko yung 2 box. Tapos yung tali nakasampay dito, tapos yung isang tali nakasampay dito. So makakatawid ako hanggang makasakay ako ng bus. Sa loob ng bus, makipagit-gitan pa kayo sa mga pasahero. Sinabi mo pa, mahirap na masaya yung buhay ko noon, pero lahat yun pinasalamatan ko kasi parang yung mga pinagdaanan ko noon, yun yung nagpatibay sa akin. Gaano kahirap yung buhay nun? Parang hindi ko na-enjoy yung pagiging teenager. Kasi laging Medyo- side hustle, laging negosyo. Hindi, tsaka ang nanay ko kasi negosyante. Tapos, medyo stricta. 10 kami magkakapatid, 8 lalaki, ako pang siyam. So, Ang dami nyo pala. ako yung pang siyam, tapos yung bunso namin, babae din, pang 10. Kaya naging mahigpit sila. Oo. Kasi kami lang yung babae. Oo. So, hindi kami pwedeng pumunta ng party.
more on business. Strict pala, pero more on negosyante. Oo, may ilang barangay kami noon sa amin na kami yung nagsusupply ng mga tinapay, mantika, yung nanay ko nagtatakal-takal niya, yung halimbawa tig half kilo ng sugar, tig 1 bottle ng mantika, suka. Tapos inilarasyon namin yan doon. Reseller naman yung aming mga pinagbabagsakan. Kaya parang yung na-expose ako sa pagiging business woman ng nanay ko, siguro isa yun na nag-akay sa akin. Mm. Parang naimulat niya ako. Siya yung naging eye-opener. Maikling sabihin na natin na thank you or salamat kay nanay, di ba? Lagi ko yung sinasabi. Alam mo ba, Audra, minsan nagdadrive ako. Malimit naman talaga nagsusolo ako. Nakakakita ako sa daan ng mga taong mahihirap. Mm. Nakatira sa tabing karsada, nagtutulak ng kariton. Alam mo, babalik sa isip ko na nakarating na ako sa mga ganitong lugar, ilang bansa na yung napuntahan ko. Bago ang Diyos, ang nasasambit ko lagi ay pangalan ng nanay ko. Sorry Lord, pero sabi ko nga, Inay, maraming salamat. Dahil, ang tigas kasi ng ulo ko noon eh. Sabi nga nila, ako daw yung black sheep sa family namin. Pero siguro sa pagmamahal sa akin ng nanay ko, hindi niya ako binitawan eh. Hindi niya ako hinayaan na mapunta sa hindi magandang pathway. Tapos siguro lagi niya hinihinga ng help ay si Lord na, Lord, ito namang anak ko, lagi mong gabayan. Nakipagdadasal. Hindi man palasimba nanay ko, pero makikita mo, daig pa niya yung isang taong palasimba. Kaya laging, pag nakikita ko yung naging layo ng agwat ko doon sa mga kasabayan kong nagtapos ng elementary high school. Pag nakikita ko sila, nagkakaroon kami ng get together, sila mismo nagsasabi na, napakaswerte mo, Margie. Oo, siguro dahil ito sa paggabay sa akin ng nanay ko. Kaya kayong mga anak, kung kayo may mga magulang pa, huwag ninyong panghinawaan, huwag ninyong ikagalit kung kayo minsan ay hindi na pagbibigyan ng inyong magulang. Maaring hindi iyon tama para sa inyo. Katulad na nangyari sa akin, na ang nanay ko talaga ang nag-akay. Hinihigit niya ako. Hindi lang kayo inakay, bit siguro. Oo, kalakaladkad ako. Kinakaladkad pa. Anak, masama yan eh. Dito ka. Kasi mothers knows best, di ba? Ito na nga nangyari eh. Nung magsarado yung Coca-Cola, kung saan nagtatrabaho yung aking namatay na asawa, wala na kaming alam na pwedeng pagkitaan. Nung time na yon, usong-uso nun yung nag-abroad. So mag-abroad kayo? Pag nag-abroad ka, yayaman ka. Oo, sa akin ganun, di ba? Yung mga alahas pa, tapos Ang jacket. akin talagang target, at meron na nga talaga akong kasama, mag-New York sa US. Pumutok na yung World Trade Center. Sabi nung nanay ko, anak, nagkakagulo na. Pupunta ka pa doon. Kung ako ang pakikinggan mo, huwag ka nang umalis. Yung isang pwesto natin doon sa rice field, tayuan mo. Tayuan mo ng isang negosyo. At ang negosyong ini-offer ng nanay ko, palibasa may pinsan akong yumaman dahil sa pagiging buying station. Namimili siya ng palay. So, isinadya sa nanay ko, magtayo ka ng buying station ng palay. Palay, okay. Oo. Yun yung unang-una niyang sinunod mo? Sinunod ko. Pero alam mo bang nainip na si nanay ko? 5 days na po. Hindi umaandar yung utak ko. Sabi nung nanay ko, ano ba talaga gusto mo? Kuy, Nay, hindi ko ayaw gumana ng utak ko. Paano ako magsisimula? Doon sa buy and sell ng palay? Oo, sa buy and sell ng palay. Sabi nung nanay ko, ano ba talaga gusto mo? Sabi ko, isa lang eh. Kaya lang magiging kalaban ko pa yung dalawa kong sister-in-law. Si Ana at si Ate Feli. Ito yung may mga karinderya. Oo, gusto mo rin ng food business? Naging mahilig ako sa pagluluto, pero hindi naman talaga ako marunong magluto. Tapos? Ayun, di sabi ng nanay ko, sige, kung ano talaga yung gusto mo, yun ang gawin mo.
Pagkasabi ng nanay ko, kinabukasan, bumili ako ng isang ref, bumili ako ng dalawang gas stove na double, bumili ako ng 3 kaldero, 2 kawali, 5 lamesa, na may kasamang, yun ba, isang 4-seater, isang 5-seater, isang 6-seaters, parang ganon. Ayun, doon ako nagsimula. Kinaumagahan, binili mo agad yun. Oo. So kung Ano yun ha? January. First week of last week of January. Ngayon, sabi niya, may mga matatanda, di ba? May mga kasabihan diyan nung araw. Sabi anong niya, mga "Hindi ka- pamahiin, gano'n. Oo. Hindi ka pwedeng magsimula ng February. Kasi? Sabi ko, bakit po? Ang February kulang sa araw. Hindi maganda sa isang negosyo. Kasi February kulang-kulang Oo, minsan. parang diba? laging kulang daw yung magiging income ng business. Okay. Sabi ko, pero kailangan ko ng magkaroon ng income. Hindi po pwedeng hindi. Hindi ako makakaintay ng March. So nag-decide ako kahit galit yung mga tsahin ko at yung nanay ko hindi komportable. Kaya lang, inuunawa ng nanay ko na talagang kinakailangan ko ng magkaroon ng Kailangan mo ng... income. So ayun, February 4, 2002 nung mag-start ang restaurant. Bago tayo pumunta dun sa restaurant na yon, pag pala kailangan mong magnegosyo, kung gusto mo talaga, gagawin mo agad. Hindi ka na pwedeng maghintay ng matagal, di ba? Kasi ganun ginawa mo eh. Depende siguro sa sitwasyon. Ang nangyari kasi sa akin noon, talagang wala na kami. Walang-wala talaga. Kaya, no choice but to do it na. Tsaka feel ko parang sabi ko, nung pagkapahig ng nanay ko, ang dami agad pumasok sa isip ko, naglaro agad na, dapat ganito, dapat ganyan. Saan nang galing yung gusto kong magtayo ng kalenderya? Hindi ko alam. Maaring nakita ko doon sa dalawa kong sister-in-law na, kasi tumutulong ako sa kanila nagpupunas ako ng lamesa, nagsiserve ako, tapos yung pagluluto nila, yung pamimili nila, minsan nakakasama ako. Siguro So yun. naisip mo rin na, parang okay to Nag-i-enjoy ako doon sa ginagawa kong pagtulong. Nagugustuhan mo din? Oo. Pati yung pagtitimpla ng sabi ko, minsan ako pa yung nagkukorek dapat hindi ganyan, dapat ganito ang kulay. Ba't parang ang putla-putla niya, ninango mo na agad. Yung ganon. Magiling ka mag-observe. Siyempre, siya ang boss, di siya ang masusunod. Tama. Ngayon na, eto na. May restaurant ka na. Ano yung pangalan ng restaurant? Actually, nung una, ang nakalagay doon, kainan sa halamanan. Kasi highway yon na puro mga maghahalaman. Kaya lang, may isa talaga akong gustong-gusto. Itinatayo pa lamang yung tindahan na yon. Hindi pa siya restaurant ang plano. Talagang mayroon ng Naisip mo pumasok na. sa isip ko. Kasi yung bang, ang sarap kumain nung tapsilog. Uso-uso Kumakain ng ka, di ba, tapsi. ng tapa, sinangag, itlog. So sabi ko, pag ako nagkaroon ng negosyo na pagkain, gusto ko ang pangalan, medyo kakaiba ka doon ng tapsilog. So nung ito na nga, pumayag na nanay ko, sabi ko, Isip ka ng pangalan. wala naman ako ibang lulutuin, kundi isda, karne, gulay. So, Pinag-mix-mix mo. oo, mayroong danelay. Sabi ko, walang hindi maganda ang dating na danelay. Tapos sinusunod ko, escargot. Parang maganda. Pero Audra, hindi ko akalain. Mayroon pala. Galing ka ba ng France nung naisip mo yun? Hindi nga Kaya pala may mga tao na, siguro may ito galing France. Sabi ko, bakit? Kasi escargot eh. Pero, hindi ko alam na yung escargot. E-S-C-A-R-O-G-R-O-T. Escargot. Kuhol pala yun. Kaya nga nung minsan may customer kami, yun ang hinanap. Manager ng Dusit Hotel. Sabi Anong ko, nangyari? Kwento mo. sabi ng driver, Ma'am, kami po ay nado na sa nakalagay na maligayang pagdating sa bayang Pinagpala. So, Pila Laguna yun. Laguna. Bago magpila, Kalawan muna bago Victoria. Sabi nung boss ko po, ibalik mo nga. May nakita ko doon, escargot, malamang. Ang specialty nila is kuhol. Kasi escargot. Escargot. Ngayon, pagdating doon, hindi nakabarong. Talagang kita mo sa personalidad niya kung paano siya magdamit na siya hindi basta-basta. Sabi niya, may kuhol? Ho? Ano pong kuhol? Di ang pangalan niya Escargot. escargot Ay, sir,
Yan po isda, Isda, kanin, kanin, gulay. gulay. Natawa siya, sabi niya, siguro Pinoy gutom na, eh. tapos Oo. bumalik siya, Oo. layo na nun eh. Sabi niya, ano pwede mong i-offer sa akin kung wala kayong kuhol? Kayo po ba nakatikim na ng bulalo? Maraming bulalo sa Manila, tsaka sa Batangas, Pero kakaiba po yung bulalo namin. Kalabaw, biyas ng kalabaw. Alam mo, Audra, sa totoo lang, naghubad siya ng barong. Para kumain na. Pagkatapos kumain dahil Pinagpawis na pawis. pinagpawisan siya. Sabi nung driver, ngayon lang po pinagpawisan si sir. Rice field yun, mahangin. Mahangin, oo. Katabi kayo ng rice field Yan eh. po ay ganyan pag nasarapang kumain. Sabi ko talaga po. Pero salamat na lang po doon sa manager ng Dusit Hotel kasi doon po ako nagka-idea na magtinda. Doon ako nag-start na magtinda na ng kohol. Ang kohol para escargot na din. Oo. Tapos nangyari nun, kumain ng taga Channel 7, taga Channel 2. May nangyari kasi hindi malayo sa amin. So, pinuntahan yun ng para i-televise, ganyan. Massacre. Pauwi. Nakita kayo. Nung pag-uwi nila sa amin, nagpanabay ang dalawang yan. Mga camera, nagkalat dyan. Tapos dito Channel 7, dito Channel 2. Hindi sila marunong sumipsip ng kuhol. Ng kohol. Ay sabi nung nalimutan ko tuloy itong... Kailangan yung may pantusok. Oo, binigyan namin, pero hindi pa rin sila marunong. Oo. Doon ako nagka-idea naman bakit hindi ako magtinda ng kuhol na wala na sa Shell. Kaya ako lang po ang nagkaroon ng putahe na seafoods mixed with kuhol. Medyo pinaanghang siya na may kasamang carrots, may kasamang... Sarap, nagugutom na ako sa kwentuhan natin. may kasamang pako. Ang sarap pala ng kombinasyon na may kuhol at saka pusit. Hindi ko Tikman alam nga yan. Kumbaga parang Experiment. inimbento ko Oo. lang. Ang daming nakagusto hanggang ngayon. Oo. Binabalik-balikan Bestseller. sa amin. Yung seafoods mix kuhol. Pagpunta ko sa Laguna, hanapin ko Oo. yan sa escargot. At nako, hindi ka magsisisi. Pero, ano yung simula nung restaurant ng escargot? Siyempre, hindi naman nagsimula kayo ng napakalaki agad. Take us back to the time when you still preparing, you still have, may staff na ba kayo noon? Isa lang yung staff ko nga. Tapos, naaawa ko sa kanya na naglalakad siya sa madaling araw, nag-iisa hanggang sa ikinuha ko siya ng isa pa uli, kalapit bahay niya. Ikaw ang nangyari namimili? Kasi, oo, ako namimili, ako nagluluto. 2 oras lang po itinutulog ko halos. Kasi kinakailangan 5 o'clock magsisimula na po ako magluto. So 2 a.m. nag-aabang na po ako ng jeep doon sa harapan namin na bumibiyahe ng Santa Cruz. Tapos pagdating sa Santa Cruz, pag nakapamili na ako ultimong yelo, bit-bit ko. Ikaw lahat Para yun? uli ako ng jeep. Pagdating doon sa ang highway nung araw walang mga nakatirang hindi siya pang Residential pa, hindi oo, pa. hindi residential. So madilim. Malimit inilalampas ako ng driver. Kaya one time ang ginawa ko, dyan lang po sa posting may ilaw, o Ilaw. yung malaking kahoy na may Para ilaw. may reference. Pag inilampas pa rin ako ng driver, hindi ako nagbabayad. Sorry sa driver. Kasi sabi ko, ano ba naman, sinabi ko na po, ang dami ko pong Ang daming bit-bit. bit-bit, oo. Pwede po bang iurong nyo? Hindi niya iurong. Ganun yung simula. May isang staff, 2, Oo. ikaw namimili. Siguro mga 5 years na nangyari na ako talaga yung humahawak ng kaldero, kawali. Ikaw rin nagbebenta. Ako ang naglilinis din ng restaurant. Minsan ako pa rin ang tagahugas. Minsan ultimo toilet, ako pa rin yung Kinakaya mo yun. kinakailangan eh. Hmm, Kasi, kumbaga, naumpisahan mo na eh. Kinakailangan. Para sa pamilya. At saka, nag-enjoy ako. Oh. At may nakikita ako na hindi sayang eh. Alam mo, Audra, yung first day, 900 ang sales ko. The second day, 1,009. Sabi ko, wow, magandang pangitain to. Sipin mo yung 900 to 1,900. Pakisabi kung anong year po yun kasi yung mga kabataan 2002. ngayon. 2002. Highway yon. May mga kumakain na nun na artista. Palibasa, hindi kasi ako pala panood ng TV. Wala akong kilala na Nagtataka na lang ako, bakit marami dong nag-iintay, nagkakagulo yung, ay si ano po yun, ay si ganito po, ay si...
Nandyan Kasi po mga si artista, oo. oo. At saka yung mga celebrity, si si Jan Estrada, twice po yung kumain sa amin. Shout Si, out kay Jan. oo, si Angelica Payaniban, dalawang Mga beses din niya ako kumain. celebrity talaga yung kumakain sa Oo, inyo. oo. Oo. Minsan nga, isasenda lang nila sa akin. Ayan binanggit yung escargot. Pinasalamatan ni Vice Ganda, pinasalamatan ni Edo Manzano, Manzano, binanggit sa Itbulaga na, alam nyo ba yan kung ano ibig sabihin ng escargot? Isda, karne, gulay, dun yan, sa Kalawan, Laguna. Sikat na mga sikat. ganon. Ilan na ba ang staff ng Escargo? Ngayon, Odra, 16. Minsan 18. Wala pa yung mga tinatawagan lang pag may... Mga on call. Pagka may special events, ganun. Mm, Mula sa dalawa, tapos ikaw yung namimili. So ngayon, labing anim. Hindi, ikaw pa rin ba namimili? Hindi na, simula nung nag-pandemic, Oo. deliver ng lahat. Nakilala na. Kasi yun naman pinamimilhan ko, ever since, sila talaga ang binibilhan ko sa palengke. So, nandun na yung trust na huwag mo padadala ng pangit. Oo. Alam na nila yung ayaw ko, ano yung gusto ko. Ano nangyari nung 2015 sa Escargo? July 15 yon. July 15 ba yung kayo? Yung bagyo, Basta- bagyo ba yun? Bagyo? Bagyong Glenda, super typhoon. Alam mo, Odra, galing pa ako sa pamimigay ng yung mga taong nakatira sa lansangan sa Siniluan. Pero mga relatives ko yon. Nagluto pa ako ng lugaw doon din sa lugar na yon. Nung pauwi na kami, galing Siniluan, Pila Laguna pa lamang. Mga Kita tayo, ko na, madilim na. iba na yung hangin. Hindi ko alam na may bagyo. So ayun, ang nangyari, 11 p.m., ando na yung isa ko ding hipag, nasa kwarto ko na, at sinabi nga niya na napakasama ng panahon, hindi nila kayang matulog overnight doon sa kanila, sa akin lumipat. Pagdating ng mga 4 a.m., Lakas na ng hangin. wala nang, yung kisame ko na lamang ang natitira, tumutulo na. Tapos dinig na dinig ko yung ugong ng hangin na zzz. Sabi ko parang katapusan na ng mundo kasi ang tagal yun lang yung bagyo na talagang ang tagal umikot ng umikot. Tapos nagtakbuhan na yung mga stay-in ko noon ay mga 6 sila. Ang Doon sa stay-in loob ko. ng restaurant. Oo, nagtakbuhan sila sa loob ng aking kwarto. Tumutulo na din. Puntahan kami sa loob ng CR. Maliit lang yung toilet ko. Hindi ko alam paano kami nagkasya. At binuksan ko na lang yung isang malaking payo. So, pagdating ng mga 6 a.m., 7 a.m., lumabas na kami. Hindi sinabi sa akin ng mga tauhan ko na gibang-giba na pala. Kaya sila nagtakbuhan sa kwarto ko. Ultimong yung kanilang tinutulugan, wash out na. Wala na. Totally wash out ang escargot. Walang itinira sa akin kung hindi yung flooring. Alam mo Nagsimula yun, uli kayo sa zero uli. noong time na yon, parang hindi ko inisip na paano ako babangon. Hindi ko din maisip paano uli ako magsisimula. Kasi wala akong ipon. Paano parang binuhusan kayo ng langit at lupa nun? Blanco isip ko eh. Kasi ang una ko nasabi sa mga tauhan ko, Jean, wag na kayo. Umiiyak pati yung sister-in-law ko, iyak ng iyak. Sabi ko, wag na kayong umiyak, wala tayong magagawa eh. Sige, yung kayang pulutin ninyo, na pwede pa natin pakinabangan, pulutin nyo. Yung isa, magpainit na kayo ng tubig. Siguro naman may kape dyan na hindi nilipad ng hangin. Yung buong yero ko noon, talagang ang pinagdalhan naman. Mga 250 meters away. Pakalayo nun. Sa Tinangay. tubigan. Tinangay. Ganun kalakas. Wala talaga tinira. Ano nasa utak mo? Wala kayong maisip, blanco. Sabi nga nung after 4-5 days na may bumibisita na sa akin, sabi niya, huwag ka magpapakamatay, Margie. Yung pinsan ko na may-ari ng resort. Sabi ko, Nits, kahit kailan di ko inisip na magpakamatay. Ang inisip ko, saan ako kukuha ng mga taong tutulong sa akin, na magtitiwala sa akin, na magpapautang sa akin dahil wala akong ipon. Nahihiya akong magsabi na wala akong ipon. Pero alam mo, sa totoo lang, ngayon ko natanto na yung pagbigat ng problema, pagsubok, may malaking blessing na kapalit. Sige, paano Kasi, nagsimula uli si Escargo? ayun,
unang-unang hinanap ko yung mga taong pupwedeng maging karpintero ko. Eh, sila din ang Oo bahay. nga. So sabi ko, mahihirapan akong humanap ng karpintero. Eh, kailangan nila din ng income. So, isang grupo, shout out sa mga puno. Sila yung tumulong sa'yo. Ang kanilang surname puno. Oo. Sige, Margie, kami bahala. Inilista nila ang mga kakailanganin. Eh, wala kayong ipon. Wala. Paano kayo Punta dumiskarte? ako ngayon sa mga hardware. May check-in naman ako, pero walang Walang laman. walang laman. Ako po'y makikiusap sana sa inyo na ganito, ganyan. Siguro dahil kilala naman nila yung tindahan, nagtiwala. Tapos may mga kaibigan akong lumalapit na, Margie, kaya mo bang ibalik itong 100,000 ng October? Ay, ng November 30. Eh, July yun. Ilang buwan lang. Oo, sabi ko, taga Cagayan de Oro. Pa, ang Layo. nag-offer. Kaibigan mo yun. Oo, nag-offer. Sabi ko, friend, di ba nakakahiya? Kasi alam ko kailangan mo din, widow siya eh. Hindi, sa laki na naitulong mo sa aming mag-ina. Kaya alam mo, pag meron ka nang naitanim talaga, iba. May naitanim ka na sa kanya eh. Kaya nung malaman niya, from Cagayan de Oro, nag-message siya sa aking helper na sabihin mo kay Margie, mag-open siya ng messenger, mayroon akong PM. Mm-mm. Pagbukas ko, Margie, sorry, nakita ko kung ano nangyari. May inihulog ako sa bank account mo, 20,000. Bigay ko yan sa'yo. Pero kaya mo ba na isbalik sa akin ng November 30? May 100,000 kasi ako dito na November 30 ko pagagamitin. Kinikilabutan ako. So, yun. Tapos, hindi ako sanay Na na ako yung binibigyan. Dumating ako mula sa munisipyo ng Kalawan. Sabi ko, ano tong kahon na to? Ay, dala po ng inyong kumare. Sino kumare? Si Tita Alma po. Taga Pila, Laguna. Alam mo, Audra, nung binuksan ko yung kahon, Ano ang po laman, laman? pospro, katol, asukal, candy, kape, tinapay. Kayo unahang nagpadala sa akin ng box na ang laman kung iisipin mo ay baliwala. Oo. Dahil Kasi candy, oo. Posporo, kape. asukal, Oo. kandila. Kasi binabaliwala mo na. Kung tutusin mo, baliwala yun eh. Pero sa akin, ang laki ng impact nun. Kasi nga hindi ako sanay nang ako yung binibigyan. Ako yung Nag-aabot. nag-feeding program ako at nung time na mangyari yon galing ako sa pamimigay, sa pagpapakain. Ano naramdaman yun? Nang Gusto kong... bumababa yung tingin sa sarili nyo kasi kayo na Hindi. binibigyan. Siyempre naawa ako sa sarili ko, no? Pero hindi ko hinayaan na magtuloy yung awa ko sa sarili ko kasi feeling ko, pag naawa ako sa sarili ko, hindi na ako makakapag-isip ng maganda. Kaya laging sinasabihan ko, pati mga anak ko, lahat ng nangyayaring pangit, kahit sino sa mga nakakausap ko na humihingi sa akin ng advice, anuman ang dumadating sa inyo na pangit, pasalamatan nyo. Kasi, ito yung nag-aakay sa inyo. Itinuturo lang sa inyo na, oops, huwag ka dyan dumaan. Kaya nga nangyari yung pangit. Kasi nung nangyari yun, mas gumanda ay Scargo. Ito na. Mas gumanda. Ano nang nangyari sa Escargo Ano ba after the 2015 typhoon? Ayun, July, di ba? Soft opening, September 6. Habang ginagawa yung kabilang side, ito muna ang kabilang aking binuksan. So, September, kasi ang target ko, makabayad ako ng mga utang-utang eh. Oo. Ayun, ang nangyari, nagtuloy-tuloy, siguro, madami ding nagkaroon ng, huy, bukas na ulit yung escargot. Kasi no time na yon sabi nila pag kumakain, alam nyo, nung po lumampas ko sa tapat ninyo, patakpuluhan namin, sabi namin, paano kaya makakabangon pa kaya? Kaya nung nakabangon ako, parang ang dami, siguro yung word of mouth. Word of mouth, yung nagpakilala uli sa inyo. Yung mga dati yung Uy, alam mo ba, dati bukas na yung- ulit yung escargot? Uy, ano dating nyo ba? kumakain. Mas Oo. maganda ngayon ang escargot, yung mga ganon. Ayun, kaya sabi ko, maraming salamat kasi yung mga pagsubok na ibinigay sa akin, habang lumalaki din yung kapalit na blessing. Kaya wag tayong papadala sa pagsubok. Hindi mo dapat
hayaan na maawa ka sa sarili mo. Huwag mo ding isisisi sa iba kung may pangit na nangyayari sa'yo. Ang tingnan mo, anong lesson meron dito sa pangit na nangyari ito? Hindi ko kayo nakitang nagsabi na nagalit. Ay! Nakangiti pa rin kayo eh. Kahit nakangina, kinukwento niyo siya, mabigat sa damdamin, pero nakangiti pa din kayo. Kasi nga ang thinking ko, pag magpapakagalit ka, side yun ng negative. So kung padadala ka doon sa negative, hanggang sa mawala ka na hindi mo alam, baon-baon ka na doon sa negative. Wala na, hindi ka na makakapag-isip ng tama. So dapat yun ang positive at kung ano yung pwede mong gawin at that moment. Oo, basta lahat ng pangit, hinahanapan ko ng magandang dahilan. Magandang attitude yan sa mga nanonood sa atin ngayon. Kasi kung pangit na yung nangyayari, pangit pa yung isip mo. Pangit pa yung magiging attitude mo, wala na. So, kamusta na ang Escargo ngayon? Dahil nandito kayo, sino nagmamanage sa Escargo? Yun nga yung sinasabi ng mga kaibigan ko tsaka yung mga nakakakilala sa akin na ang swerte mo naman, Margie. Kasi kahit wala ka sa Pilipinas, tuloy pa rin yung business mo. Tapos yun nga, marami nagsasabi na ang babait ng mga staff mo. So may nagsasabi minsan na, ano ba sikreto? Sabi ko, walang sikreto. Nasa tamang proseso. Ang aking mga tauhan, the more na sila ay pagtiwalaan mo, mas nagiging maayos sila. Kaya hindi ko inahayaan na hindi kami nagdadaos ng team building. Doon sa team building, diyan mo makikita sino yung mahina, sino yung malakas, ano yung kinakailangan gawin mo doon sa mahina para maging malakas, sino yung mga sensitive. So may mga games ako na ginagamit. Lalabas yung mga ugali nila Kasi dun eh. kung didirektahin mo siya, masasaktan eh. Oo. Eh ngayon, kung dadaanin mo sa games, o ano yung aral na nakita nyo? O di ba? Kasi usually pag marami na po ang grupo. Mga group kasi mga Mayroon 16, po dyan 18 na kayo eh. Oh. selosan. Oo. Minsan may magsusubong. Ate, sabi po kasi na gano'n, ganito. Kakausapin ko, paano ka naman nakapagsabi? Kasi po gano'n, ganito. So nagpa-games ako, yung pass the message. Oo. Sipin mo yung simula sa dulo, pagdating doon sa... Iba na yung Iba iba na yung na. message. Kaya sinasabihan ko sila na, huwag kayong basta-basta maniniwala. Tingnan nyo to, games natin na to. Ilang beses natin inulit-ulit. Wala naka-perfect. Yung 5 words, pagdating dito, naging 10. Tapos ang layo. Wala na doon sa topic na yon. So, ganyan din yun. Kaya, kung meron kayong sasabihin na, sinisiraan po ako ni gano'n daw po, ganyan, ganito. Kasi po, ganito daw po, ganyan. Sabi ko, huwag. Hindi gano'n. Kayong lahat dito ay magkakapatid. Ako, nanay nyo. Isipin ninyo kung isang bahay na nag-aaway-away magkakapatid, napansin nyo ba masaya ba yung pamilya? At itong iiwasan ninyo, pag ang isang pamilya ay hindi masaya, walang blessing na dadating sa inyo. Pero kung ang pamilya ay laging masaya, nagpapasunuran, nagmamahalan, pansinin nyo po, sunod-sunod ang pasok ng blessing. Kaya naman yung Escargo, sobrang daming blessing. Pinasasalamatan ko lagi yan araw-araw sa Diyos bago ako matulog. Pagkagising ko, Lord, thank you. Kasi pinagkatiwala niyo po sa akin ang mga taong ito. Pinagkatiwala niyo po sa akin ang negosyong ito. Ito yung daan ninyo para ipamahagi ko sa iba yung blessing. Blessing. Ilang taon na ba ang Escargo? February 4, 2002. Ngayon ay 2024. So, 22 years. Wow. 22 years nang 22 bukas ang years. restaurant. Sa 22 years na yun, may mga awards na ba kayong na... Awa ng Diyos. Flex natin yung mga awards na yan. Nung una, ayoko talaga. Ang dami na nag-invite na gano'n, ganito. Kasi knowing na pag ikaw ay naimbitahan, may mga organization na magbibigay ka ng pledge. Oo. Parang yun ba sa mga school activity na kukunin ka ganito, ganyan, pero magbibigay ka ng pledge, ilalagay sa yearbook yung pangalan mo. Ganon din po sa mga Kaya lang, pinili ko talaga kung ano yung inaakala kong tutugma sa amin. Eto na yung Asia Sterling. Shout out sa Asia Sterling. Oh. Ang ganda ng binigay niya sa akin Most Filipino restaurant in Laguna.
most outstanding Most Filipino outstanding restaurant, oh, ganyan. Tapos, sa netizen, yun, kami yung number one choice ng mga mga netizen, followers, ng mga, mga vlogger. oo, na gano'n, tsaka nagche-check sila doon sa mga vlogger nga, sa Reels, ganyan, na tama naman Mm-mm. ang tema namin as Filipino restaurant. Kasi, nagsiserve po kami lahat lutong bahay. Lahat ng ginagamit po namin ay fresh mula sa farm. Ilang putahe o menu ang meron ng escargot? Odds, nagsimula ako, 3 putahe lang. 3 kawali, 2 kaldero. Ngayon, Ngayon, mamimili po kayo kung ano po ang gusto nyo mula sa isda, karne at gulay. 35 to 38 putahe po kami araw-araw. ang dami. Isda, karne, gulay. Mamimili kayo doon. Oo. 35 dishes. Minsan kasi hindi available sa market. So talagang chinatsaga ako, nagda-drive ako ng 4 hours, 3 hours drive, punta ng Real Quezon, Infanta Quezon, Lucena City, Fishport, pinupuntahan ko po, makapag-serve lang kami sa mga customer na siyempre yung expectation nila na, oh, ito daw, ganito, Mm-mm. may kakaiba daw doon, may ganyan-ganyan. So, nagbibiyahe po talaga ako ng madaling araw, hating gabi, minsan doon na po ako natutulog. Hands-on talaga kayo sa... Hindi pwede, odds. Ikaw, businessman ka din. Di ba? Hahayaan mo ba na hindi ka mag-hands-on? Kailangan talaga sa negosyo hands-on. Kailangan talaga. po talaga, kung kayo po ay may planong magnegosyo, wala pong masama na magnegosyo. Pero kinakailangan, mag-hands-on kayo at saka yung gusto nyo. Oo, gusto nyo talaga Hindi yung... pinilit lang. Kasi parang pag pinilit lang lahat ng putahe mo maasim. Okay, maalat. At saka may dumating yung time na mayroong gustong mag-franchise. O yun yung pala. Wala akong alam sa kahit sa computer. Wala akong alam sa internet. Dapat pala yan, equal talaga yung yung mga, halimbawa, ito yung sukat ng toyo, ito yung ganito. O lahat dapat naka, di Hindi metro. kasi ako po, puro tansyahan. Alam ko kung gaano kadaming asin ang ilalagay. Halimbawa, kung 2 kilong iaadobong kalabaw ko, ilang gata ang kinakailangan ko dyan. Alam ko na yun eh. Hindi para ako maglista pa na maglista. Parang mababago yung Kasi taste no? At saka hindi. Wala na akong time na maglista. Basta tansya-tansya lang. Pag, okay na to. Yun. Sa tagal na experience nyo, syempre, nandun na yung panlasa. Mm-hmm. 22 years, wow. And counting. Oo, sana. Kaya nga sabi ko sa 25th year, alam mo nung kami kada anniversary, halimbawa 16th anniversary, 160 pesos per head. Itong 18th anniversary namin, hindi ka maniniwala. Ako po'y talagang naghanda doon sa 18th anniversary. Nagpaalaga po ako ng 20 baboy. Para dun sa anniversary na yun. Wala pa po doon yung manok, gulay, at saka yung isda. 180 pesos per head para sa 18th anniversary. Sabi nila, paano ka tutubo dyan? Wala nang Hindi tubo. ito pera-pera eh. Oo. Yun nga, iba, di ba, pag nagdidibo, gagastusan niya ng 100,000. Oo. 50,000 sa place pa lang. Sa catering, magkano? Gano'n, sa damit pa lang. Ito, escargot. Parang anak ko na to, dito kami kumukuha eh. Bakit hindi ko gagastusan? Bakit hindi ko idadamay yung kaligayahan ko sa mga customer na tumatangkilik sa akin? Tumangkilik. Nagbigay sa inyo kung ano may meron kayo ngayon. Kaya sabi ko, baliwala yan. Ang hirap lang kasi talagang ang pila ng tao. Sobrang Grabe. dami. 520. Hindi na kami nakatanggap na iba. Sobrang dami. Kasi nung inisip ko, hindi nakakasya. Dali-dali ako nagpagawa ng 2 kubo o 3 kubo yata nun. Kaya sabi ko, lahat talaga may dahilan. So ngayon, malaki na ang escargot. Wala doon sa Nung nagkaroon, sa maliit, tapos 2015 nawala. Oo. Ngayon, ilan na ang capacity ng escargot? nung makabangon ako, after nung typhoon, di ba nagkaroon ng road widening? Ang laki din na natapya sa akin. Bawal sa highway. Ang wala kang 6 meters wide from doon sa pinakang... Parang easement, gano'n. So, ang laki po nang natanggal sa akin. So, anong nangyari ngayon? Inalis ko na yung mga kubo-kubo. Ginawa ko ng isang, halimbawa, ito, Luzon, Visayas, Mindanao. Para hindi kami mahirapan. Asan yung customer? Sanong po, nandun sa Luzon. Nandun sa Visayas. Nandun sa Mindanao. Pinangalanan nyo na. Oo. Pero yung mismong main, namin,
yung pinakang, Counter nyo, nasa gitna. hindi, nasa tabi, nasa unahan. So mga ilan ang capacity ng mga... More or less, 450. Wow. Nagsimula sa 6 na lamesa. Nag-iba. Ngayon, kasha 450. Ngayon, kasha 450. Mm-mm. Nakaka-proud naman na into 22 years. Grabe. Nakita ko dun sa mga Facebook reels nung East Cargo, you do a lot of mga charity works. Flex mo natin yung mga charity works na yan. Hindi pa uso yung reels na yan. Hindi pa rin uso yung mga Facebook na yan. Ang naging ugali ko kasi, Odds, birthday ng nanay ko, wala na siya. Sa kabilang buhay na bilang alaala, pasasalamat, nagpapakain talaga ako. Meron kami doon tinatawag na from Makati, dinala sa Laguna, yung mga squatters. Tapos meron din doon na Don Bosco, meron din doon tinatawag na dating yung kay Ma'am Gina Lopez, yun yung iniwan ni ex-president Estrada na nag-continue ngayon si Ma'am Gina Lopez, ginawang bayan ni Juan. So noon pa ginagawa ko na yung feeding. Birthday ni Suber, yung anak ko, birthday ng manugang ko si Mac, birthday ng anak ko si April, birthday ko, dala ko pagkain. So instead na mag-celebrate kayong family, Kada birthday. sinishare nyo na lang sa mga tao. Tapos one time, meron pa nga akong narinig na, siya nga nakakapagpakain doon sa mga ganito. Parang nagsiselos ba pamangkin. Sabi ko, hindi nyo alam ang dahilan eh. Nung pumutok yung sa Tagaytay, yung vulkan doon. Vulkan, oo. So nakita ko yung paghihirap ng mga tao, yung nasa evacuation center. Nagpatay talaga ako ng baboy. Pero ang nakakatuwa, nung makita ng mga friends ko, na ginawa ko yon, nag-PM sila, Margie, meron pa bang next? Oh, Magpapadala ako, wag mong babanggitin ang pangalan ko. Padala ng 10,000. Nagpadala yung mga nasa US, Margie, ito yung, halimbawa, $200, ito yung ano. So, ang ginawa ko, kada pamimili ko sa Divisoria, kasi, padagdag ng padagdag. ang ginawa ko, lahat ng resibo. Kasi ayaw nilang i-declare yung pangalan nila, sa pangalan. And doon sa una ko pagpapakain, nag-enjoy talaga ako doon sa mga bata. Sige, babalik kami. Anong gusto mo? Gusto ko bola. Gusto ko books. Gusto ko yung... So, lahat. So, hindi lang pagkain yung binibigay mo ngayon. Yung mga nanay, anong gusto nyo? Underwear. Ang simple lang eh. Kumot. Kasi talagang wala. As in, wala. Mga basic talaga. So, yung pangalawa kong balik sa kanila, Cavite, sa Alfonso, tapos meron din kaming pinuntahan dito sa Bae, puro pagkain sa Bae, yung evacuation center. Pero sa Tagaytay at saka dun sa Silang Cavite, nagdala kami ng foods, nakapack lunch na yon. Tapos kung ano yung request ng mga bata, may bola, gano'n tapos nagpalaro kami para naman maging masaya. Sila. So, alam mo yung yung saya ng mga pinasaya mong tao. Walang katumbas yun. Walang kwenta yung pera mo sa quality. Iba yung bayaran yung ngiti nila at saka yung yakap sa'yo. Thank you. Lagi ko sinasabi na hindi ko po ito sinolo. May 3 po akong kaibigan. Isa nasa DOH. Ang isa galing pang US. Yung isa galing Australia, ganyan Nagsama-sama. Mga nagpadala. Nag-instrumento kayo ngayon ng good At saka Odds, ang naaramdaman ko noon, hindi magtitiwala itong mga friends kong ito kung alam nilang ibubulsa mo lang. Di ba? Mahalaga talaga ang tiwala. Huwag niyong sisirain. Sisirain. Tiwala. Talagang yan po yung mahalaga pa sa ginto. Yung tiwala. Tama naman. Lumalalim yung ating kwentuhan at alam kong napapagod na din kayo. Marami pa tayong pagkukwentuhan sana pero tita, sa mga pinagdaanan nyo mula nung maliit kayo, dami nyong side hustle na, inigising kayo ng 3:00 na madaling araw, tapos hindi pa kayo nakatapos nung 2 buwan na lang, hindi pa kayo nakatapos ng Bachelor of Elementary Education. Tapos may naisip kayong tindahan, 2015 na 2002. 2002, tapos 2015 nagiba. Ngayon 400 plus capacity na yung restaurant nyo. Tapos ngayon nakukuha nyo pang tumulong, travel. Ano yung maipapayo nyo dun sa
sa mga tao na yung mahirap yung pinagdaanan? Mm. Lahat naman tayo nangangarap ng magandang buhay, 'di ba? Sa mga nakakaranas ng lungkot, sa nakakaranas ng hirap, ipagpasalamat niyo po 'yan. Kasi kumbaga sa tao na umaakyat sa bundok, hirap ka na, doon ka na sa pangalawa. Bibitaw ka pa ba? Paano yung nakarating sa tuktok, na pagdating doon sa tuktok nakita niya yung ganda ng view. Pero ikaw na nandun sa kalagitnaan, bumaba ka, hindi mo nakita kasi umaangal ka na sa hirap. Tita, maganda yung ating kwentuhan pero napapahaba na. Medyo konting-konti na lang. Nung simula nung bata kayo, di ba, nasabi nyo, ginigising kayo ng nanay 3 o'clock in the morning, tapos hindi na kayo nakapag-enjoy ng kabataan, tapos 2 months na lang, gagraduate na, hindi pa natuloy. Tapos nagtayo kayo ng negosyo noong 2002, yung Escargo. After ilang years, 2015, nasira, nawala dahil sa bagyo. Tapos umangat na naman hanggang ngayon na 400 plus tao na yung pwedeng maupo dun sa restaurant nyo. Ano yung mga natutunan nyo sa iyo, sa sarili nyo? At ano yung may papayo nyo sa mga tao na nakikinig o maybe mga pinagdadaanan o mga naghihirap? Maganda yung tanong mong yan, Arts. Thank you. Lahat po naman tayo, di ba, nangangarap ng magandang buhay. Pero hindi natin yan po pwedeng makuha ng one click lang. Kahit pa yung mga mayayaman. Imagine na lang po natin, umaakyat tayo doon sa bundok. 3 ang nakaakyat sa taas. Yung 2, bumaba. Kasi nahihirapan. Masakit na yung ganito. Basta mahirap na para sa kanila. Nung bumaba yung 3, nagkukwento sila kung gaano kaganda yung view na nakita nila on top of the mountain. Pero kayong 2 na bumaba, parang nag-isip na, sayang. So, sa nangyari po sa buhay ko, kaya ko po ito masasabi sa inyo. Kung kayo po may nararamdaman lungkot, kung kayo may nararanasang hirap, yan po ay preparation na malapit nyo na pong makuha yung success. Kaya, ang maipapayo ko lang po sa inyo, iwasan po natin na manisi sa kapwa ng maling nangyari sa buhay natin. Iwasan din po natin na ikumpara natin ang sarili natin sa iba. Iwasan po natin mainggit. Kasi wala pong patutunguhang maganda. Pag-aralan po natin na pasalamatan kung anong meron tayo. Lahat tayo may kanya-kanyang bigat na dinadala. Lahat tayo may dadaan ng hirap, iba-iba nga lang. Ang masasabi ko lang, huwag po kayong masisiraan ng loob. Ibigay nyo ng buong-buo ang tiwala sa Diyos kasi mahal tayo ni Lord. Hindi tayo pababayaan na tayo ay maligaw ng landas. Alam niya kung ano po yung nasa puso natin. Kung maganda ang nasa puso natin, ibibigay sa atin ni Lord yan. Sure po ako, 100%. Makukuha po natin yan. Maganda. Maganda yung tinamaan ako dun sa payo mo na yun. Last question na lang, tita. Anong maipapayo mo ngayon sa sarili mo? Na at the stage of your life, I know, nagta-travel ka. Anong maipapayo mo sa sarili mo? Sa akin, kasi na-experience ko na nga na kung hindi ko natutunan na mag-travel, baka may tililing na ako sa dami ng aking problema pinagdaanan. Yun yung naging stress reliever ko eh. Sabi ng iba, ikaw may pera ka. May paraan si Lord. Ang dami kong biyahe na talagang hindi ko akalain na makaka-2 balik ako ng US, maka-2 balik in 1 year ha. Tapos dumiretso pa ako ng Japan, balik uli ako ng Australia, nagpunta po ako ng Europe. Mahirap lang pong ikwento kung paano nangyari, bakit nakarating ako ng Amerika na hindi ko pinalano. Siguro sa susunod na kwentuhan po natin yan. Pag nasa Philippines, nasa Escargo na tayo. Ay, shout out sa... Pasensya na po kayo doon sa mga nag-i-invite. Hindi ko po kayo tinataguan para sa mga ganitong pag-i-interview.
Hindi lang po talaga magpanagpo ang ating oras. Siguro mas maganda punta kayo dito sa Sa One Australia. Studio sa Melbourne. Sa Australia, magkukwentuhan po tayo. Napakakulay at napakaganda ng istorya ng buhay niyo, tita. Pang maalaala mo kaya. Sabi nga nung Pang iba. maalaala mo kaya ang title, Escargot. ang restaurant. Malay Wow. natin, no? Wow, tita, salamat po at pinaunlakan nyo kami. At salamat sa pagkwento mo ng inyong napaka makulay, maganda, mabigat, mabiyaya, masaya, malungkot na kwento ng buhay at ng buhay ni Escargot. Doon sa mga nanonood sa atin, baka pupunta sila ng Philippines. Saan pala makikita at anong address ng Escargot? Madali nyo pong makikita ang Escargot Restaurant. Ito po ay nasa Dayap National Highway, Kalawan, Laguna. Yung from Manila going to Santa Cruz, madadaanan nyo po kami. Susutsutan ko kayong lahat. Sa Facebook. May Facebook, ba? May Facebook page po kami, Escargot Restaurant. Paki-like and share na rin po sana. Salamat kay Tita Margie sa inyong time at sa inyong pagkwento ng inyong buhay. Hanggang sa muli po, sa mga nanonood, kita-kita po ulit tayo. Salamat at magandang araw sa inyong lahat.